Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat po sa dumadagdag na subscriber. Nadagdagan na naman ng 5. Dati 24,000 na lang. Ngayon, bali 4 ang nadagdag. 4. Hindi ba kayo Iglesia ni Cristo? Baka mag-unsubscribe na naman kayo Anyway, pag-usapan natin to, mga friend. At magbigay kayo ng inyong reaksyon, komento bukas, no? Mukhang sumasakit ang ulo nitong Supreme Court dito sa mga mga kasamahan ni Duterte, si Kibuloy, at yung mag-amang Duterte, pinadidisbar na alam nyo na naman. Nag-file na sila ng petisyon sa Supreme Court para disbar yung mag-ama na yan. Dahil yun nga, bakit na-disbar si Toto Kausing? Simpleng-simple ang kaso. Eto, mag-ama na to, pinagmumura na yung presidente. Papupugutan pa ng ulo at pinapapatay pa. Pero hindi pa madisbar-disbar. Sumasakit ang ulo ng Supreme Court dyan ngayon, mga friend. Di ba? At si Kibuloy. Eto, si Kibuloy. Supreme Court urged to disqualify Kibuloy from 2025 election. Evangelist Apollo Kibuloy challenges a complainant in his qualified human trafficking case to be prepared to present evidence of guilt against the embattled pastor. Michael Deliso now on the line for more. Michael? I think we lost him. We'll try to get him back later on in the program. Now, a labor group has assailed the decision of the Commission on Elections to allow Apollo Kibuloy to run in the 2025 senatorial race. The Workers and Peasants Party filed a petition before the Supreme Court, urging the High Court to declare Kibuloy a nuisance candidate and disqualify him from running in the upcoming polls. For more on this, we're joined by WPP Deputy Secretary General Julius Kainglet. Julius, good afternoon. Good afternoon, Ron, and good afternoon to all of our televiewers. Okay, just for a bit of context, this petition that you brought to the Supreme Court was brought about by the dismissal of your earlier petition against Apollo Kibuloy at the COMELEC. Nagpetisyon sila sa COMELEC, di ba, para ma-dismiss to si Kibuloy. Pero naging abogado ni Kibuloy, si Garcia, pinaglaban ng COMELEC na hindi yan dapat ma-disqualify. Kaya umakyat sila sa Supreme Court. Takin mo, no? Pinaglaban ng COMELEC si Kibuloy. Tuloy natin. Now, what do you believe was wrong with the decision of the COMELEC in dismissing your petition? Well, the petition filed by the Workers and Peasants Party and Attorney Sani Matula as the party president and a senatorial candidate tackles 3 issues, no? First of which is the double standards when it comes to the application of who a nuisance candidate is and who is not. In particular, we are saying that our party mate, Sultan Supair Mustafa, who was of course one of those being supposed to be included by COMELEC in the list right now. No? He was declared a nuisance candidate before, despite having no criminal record, having a clean slate, and yet we have here Pastor Apollo Kibuloy facing serious charges of human trafficking and child abuse. And dapat talaga tong si Garcia isama na doon sa impitsara para isang one time big time na lang di ba? Kaso hindi yan batang mako yan Batang bongbong yan di ba? Ewan ko sa iyo. At the same time, alam naman po natin, naka-page siya, he's in jail right now, and he won't be able to mount a campaign, no? So, why apply this to, why give Apollo Kibuloy the chance to run and not to other candidates? So, the other is kind of procedural, because when we submitted the petition, the COMELEC said that if you file a petition against nuisance candidate, it doesn't have to come with other petitions around the same issues. No? I think since the issue pertains to the candidate of Kibuloy, kasi po yung pong nuisance candidate petition namin laban kay Kibuloy ay isinama po namin dun sa petition at gusto na ipakonsolidate dun po sa
pagbibigay ng pagkakataon kay kasamang Mustafa na maging kandidato rin. At pangatlo, nakikita rin po natin, I think we think that the COMELEC had a major flaw when on one hand, masyado po siyang mahigpit sa ibang mga kandidato, katulad po ng sa petisyon natin na dapat daw po hindi pagsamahin yung dalawang petisyon, mahigpit siya, and yet naging maluwag naman po kay Pastor Kibuloy. Bakit? Dahil we filed the petition as a... Ikaw naman, siyempre maluwag siya kay Kibuloy. Kung hindi pumirma si Kibuloy, hindi mapupunta sa langit yung kaluluwa niya. Hindi. Sakit na ulo. As September, November, na serve na po yung notice to his lawyer. November 10 dapat sumagot na siya. And yet, December 10 lang po dumating yung kanyang reply sa COMELEC, at ito po itinanggap even without an explanation as to why there was a delay. And yet, it was given due course, at yun nga po, it was even the petition of the WPP to have him disqualified ang na-deny. Right. Now, the COMELEC's first division made that ruling, and it was upheld by the en banc in dismissing your petition. And they did say that there was a wrong move on your part to ask the COMELEC to declare him a nuisance and to cancel his certificate of candidacy, which they say had to have two separate paths of action, and that's why dismissed it. But did they ever reply to your main arguments about double standard and some procedural issues, and even that flaw of being lenient, allegedly lenient to Apollo Kibuloy? Well, the only argument we got from the decision was that it was not substantiated and that we did not give evidence. But apart from that, we had no further explanations. But the thing is, the burden to explain who is a nuisance candidate and who is not lies with the COMELEC, and our assertion that Sultan Mustafa is not a nuisance candidate, and in fact Apollo Kibuloy is, was not given much consideration. He's facing serious charges. He filed his candidacy right before the deadline. We really think he did not have any intention to run, but since he was charged in court, he's trying to use it as a smoke screen. Ginagamit po niya itong dahilan para po gamitin po niya ang eleksyon para po pagtaguan yung kanyang pananagutan sa batas. And our main argument was that it's making a mockery of our election process and our democratic processes. So, hindi po siya dapat tumakbo. Sayang po ang panahon natin kapag po bibigyan ng due course yung kanyang pagtakbo, dahil alam po natin hindi siya seryoso at gagamitin lang po niya para pagtakpan yung kanyang mga seryosong kaso na kinakaharap. But Julius, isn't that his loss if he runs, if he tries to even mount a campaign while he's being detained? It's going to be his loss. What's going to be the problem of him still running even if he is detained, and if he is still facing other charges? He's still not proven guilty yet. From the COMELEC rules itself, it's the COMELEC which said that for you to be declared a nuisance candidate, it has to be proven that you have no capacity to mount a national campaign. So if you're detained, how could you run and mount a national campaign? This case is very different from previous candidates who were given the opportunity to run despite being detained. Recent memory will tell us that Senator Laila de Lima, for example, kahit po siya nakapiit noon sa Camp Crame, ay nabigyan ng pagkakataon tumakbo dahil una, incumbent naman siya. Pangalawa, and as we found out later, talaga namang political persecution lang po yung nangyari sa kanya. Meron siyang staff, meron po siyang kasanayan sa politika, kaya maaari siyang tumakbo. Si Pastor Apollo Kibuloy is not into politics. Wala po siyang ever ginawa na, especially po sa usapin ng manggagawa, never po siyang nagsalita patungkol sa taas ng sahod o pagwawakas ng endo. Kasi if you would remember, the first time he ran, he tried to run under the Workers and Peasants Party. That's why the Workers and Peasants Party became a party of interest
sa case na ito. And it's only later, siguro, na naramdaman po niya yung pressure, nalaman po niya na yung pumirma ng kanyang kona, hindi naman otorisado, hindi karapat-dapat. Tsaka po siya napilitang iatras ang kanyang pagiging candidate under our party and declaring himself as an independent candidate. So alam po natin, no, he was trying to include a party in his Senate run para palabasin na hindi siya nuisance candidate. So nabuwag na po yun, nawala na po yung argumento na meron siyang political party that would help him campaign, talaga po papatak siya sa pagiging nuisance candidate. Julius Kenglet of the Workers and Peasants Party. Julius, maraming salamat. Maraming salamat. No? So, ayun o yan mga friend, no? So, dagdag problema na naman sa Supreme Court, di ba? Tanong, mangyari din kaya yung nangyari dito na yung dinisqualify, dinikyo nila itong si Garcia. Sabi ng Supreme Court hindi TRO yan. Nakawa na TRO. 150 million ang nagastos para yung 6 na milyong balota, mapawalang tatapon na sa basura o hindi na magagamit. Kaya mag-iimprenta na naman ayon kay Garcia, di ba? O eto ngayon. Ayan na naman. Nagpetisyon na naman dahil hinaharang na nga nitong mga to na wag na makatakbo si Kibulog. At dahil narinig nyo naman yung mga rason niya, di ba? Pero sabi ng COMELEC, abogado yung COMELEC, magiging abogado ni Kibulog yung COMELEC. Pwede! Kaya pumunta sila sa Supreme Court. Ngayon kung sasabihin na naman ng Supreme Court, pero alam niyo yung Supreme Court, bago bumaba si Digong, may mga pinwesto siya dyan, di ba? Meron din siyang pinwesto sa COMELEC. Yung sa Bay Martires na yun, nasa ombudsman, di ba? Kaya nag-iintay muna si Trillanes na umalis muna yung Martires bago siya magsampa ng kaso sa ombudsman, Kasi wala nangyayari sa ombudsman, di ba? Ang problema yan siguro, mga friend, no? Yan ang ating topic for today. Madisbar kaya yung mag-amang Halimaw Duterte ng Supreme Court? Kasi nakapile na daw pinadidisbar na sila, di ba? Siguro naman nga nadisbar si Toto Kausing, di ba? Sino pa nadisbar? Nadisbar si yung poverty abbreviation, si Gadon, dinisbar si Gadon dahil di ba, masama ang bunganga ni Gadon kaya nadisbar si Gadon, di ba? Etong mag-ama nito, ano masasabi niyo sa bunganga nitong mga halimaw na to? Di ba? Presidente, ang sinasabihan niya, bangag, kung ano-ano, di ba? Pagsasabihin ni Digong sa kanya, na ang pangalan mo ay nasa listahan ng PIDEA. Ganyan, kung ano sasabi, kung ano. Nag-ano na nga ng people power pa, di ba? Anong masasabi pa ng Supreme Court, ng Integrated Bar of the Philippines? Di ba? Dapat na talagang, kung si Gadon at saka si Toto Kausing idinisbar nyo, barya lang si Toto Kausing saka si Gadon dito sa mga halimaw mo itong mag-ama na to, di ba? Pero ayan. Kailan kaya? Ayun. Mga friend, ha? May mangyari kaya? Di ba? Marami ho yung nag-file ng disbarment dito sa halimaw, dito sa Kidigong. Di ba? Di ba mga friend? Sakit ng ulo ng Supreme Court yan, di ba? Ilang may pinwesto ni Digong dyan bago siya bumaba? Marami siyang tinanim Supreme Court. Di ko alam to si Department of Justice, Marami rin sakit ng ulo to. Yung mga kaso, sa NBI. Ito man naman, si Alpau ba yun? Nakasobre pala binibigay ni Kibulog doon kay Alpau, yung head ng NBI sa Davao. Ayon kay Arlen Stone, mga generals, si Wilkins Villanueva, talagang maraming galamay ni Digong.
Ha? Grabe, no? Mga kapulisan. Oo, sabi nga ni Matabato ba't ako matatakot pumatay boss ko, mayor. Tsaka kasama ko mga pulis. Tsaka mga rebel returnees. Yun ang mga ano ni Digong. Di ba? Oo, patay tayo dyan. Ewan mga friend. Ha? Ito namang ating His Excellency, ewan kung paano, di ba? Kaya nagkalintik-lintik yung impeachment Kasalanan din niya. Kaya sumuporta naman ngayon tong si Iglesia ni Cristo dahil sa sinabi ni His Excellency na parang against siya sa impeachment, kaya nagka-leche-leche na, di ba? Parang di yata magandang papangit itong teleserye na to, no? Mukhang papunta na naman sa minamalas-malas to, baka si Marcos pa ma-impeach nito totoo. Dahil kine-question nitong mga ni Duterte yung budget ganun ganito, taragis na yan, ewan. Lord, hindi natin alam yan. Pahala na. Basta yun ang tanong. God moves in a very mysterious way. At saka para sa inyo, mga ka-warriors, may mangyari kaya? Madisbar kaya ng Supreme Court? Maging simbilis kaya ng desisyon ng Department of Justice sa kaso ng anak ni Remulla na dismiss agad? Within 3 months lang, dismiss na yung kaso niya sa importation of drugs of high-grade marijuana, di ba? Dismiss. Lack of probable cause. Parang kagaya rin nung nangyari kay Franz Castro nang nagsampa siya ng grave threat kay Digong. Dismiss sa Department of Justice. Ano ba? Sakit ulo ko Yan lang, mga pre. Pucha, Sara Duterte, mga pre, no? May pinalabas pang advisory ba yun? Na humihingi siya ng pasensya na hindi na sila makakatulong sa mga burial at saka medical assistance dahil wala raw silang, parang inapi sila ng Administrasyong Marcos at yung 2 bilyong hinihingi niya na pondo ng kanyang opisina ang laki ng tinapyas, kaya wala na raw silang mga tulong sa mga namatayan. Tayo nagyan. Parang may sayad na talaga to si Sara, mga friend. Tapos yun nga, tatakbo pa, kapal na mukha naman ito, tatakbo pa presidente. Sa 2028, nagdideklara na siya, anak ng putik ko. Ewan ko, no, mga friend. Aabot ka pa ba ng 2028, Sara? Sa dami ng kasong Diyos ko. Ay, naku, His Excellency. Sakit utik, no? Alam mo yung burial? Sa mga namatayan, no? Dito sa Itiague, meron ng organisasyon dito, yung mga senior citizen, no? Pag may namatay yung isang senior citizen dito, automatic umiikot ho yung may nanghihingi ho ng abuloy sa lahat ng senior citizen. Dami nun. Maabot din ho siguro ng mga 20,000 pataas ang nakukuha ho noon. Basta senior citizen ka, namatay ka. Para paluwagan ba? Pag namatay ka, automatic meron ka ng burial assistance. Doon sa senior citizen na oo. Pwede ka pa lumapit sa LGU dito. Oo. Bakit pupunta ka doon sa Office of the Vice President? Tatay na talaga. Medical assistant. Di pupunta ka rin sa sa congressman. Punta ka dyan. Mingi ka ng certification. Punta. Ewan ko kung anong utak nito si Sara Duterte, no? Hindi na lang nahiya.
No? Pero 700 million plus pa rin yung ano niya, para kagaya lang kay BP Lenny. Tapos nagpapaawa ka. Ang kapal talaga ng mukha nitong mga Duterte na to. Kanina pinanonood ko yung kay Nyolo. Ay, magaling yung kay Nyolo, ha. Ang galing. Oo, pero malupit din magmura si Nyolo. Oo. Pero masaya ako yung ano niya, marami siyang kung ano-ano, mahusay sa ganito eh. Oo. Yung mukhang malaki mata. Magaling. Oo. Kung minumura-mura niya yung mag-aamay, yung mga Duterte, pinagmumura niya rin eh. O, di ba? Pero parang hindi. Pero nakita ko na yung mukha niya, mataba pala yung Nyolo. Oo. Nung pumunta siya sa mga rally-rally, nakita ko na rin. Oo. Mga friend. Ay, nako, Pilipinas. Sabi nga nila, ang hirap mong mahalin. No? Kulab na ho tayo, mga boss. Michelle Edwin, shout out my friend. Una ba ako? Good morning, Karox. At sa mga kawaryos, una ka nga Sumagot si Kalatni, of course, you are the one. Sabi niya. Kalatni Bayaw, pangalawa. Librado Ludovico. Oy, happy birthday ulit ha. Blessed morning, Karoke, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Ikaw din. 72 years old ka na pala, ha? Porving Peña, shout out. Good evening, Sir Rox. Impit Sara. Wala nga, ayon kay Abante. Baka hindi rin patulan ng Senado yan, Kaya sayang na yung oras natin dyan. Saka na lang. Di ba? Parang ganun. Parang tanga lang, no? Kalat ni ulit. Good evening, Kasani. Tuloy ang pagbatuta, Kasani. Banatan mo ng mga gunggong na yan. God bless your family. God bless, Kalat ni. Elizabeth Iscareo. Good evening, Sir Rox. Ang sa akin naman, palagay ko, feeling safe yang si Kong Abante. Kasi nga, eleksyon. Baka nga bigla siyang matalo at mawala siya sa Kongreso. O baka naman, strategy nila yan. Ewan ko din, Sir Rox. Pero sinayang nila ang mga naging hearing na yan at halos bumilib ang taong bayan sa kanila. Pero kung tuluyan nila itong ibabasura, magagalit ang masa nito. At ang dami nilang nilustay na pera ng bayan sa hearing na yan. O baka naman nawala ang tapang nila at umurong ang mga itlog nila. Your guess is as good as mine. Porwing Peña, sabi niya, bagay kay Abante, pangalan niya Atras Abante. Parang takot sila sa mga Duterte. Yun na nga Kalat ni ulit Wala yan. Bayad na ang mga gunggong na yan. Kaya pachil-chill na lang sila. Pera lang ang katapat ng mga gunggong na yan. Na mga yan. Yun, galit si Kalat ni. Armando Abella, welcome to the club. Atras Abante. Diba? Armando Abella ulit Re-electionist ba siya? Well, takot mawala ang INC. INK vote INC. Happy birthday, Boss Librado. May you have a good and blessed one. Regards, sabi ni Kalatni. Sumagot naman si Kalatni. Para lang tayong mga magkakapatid na magkakaibigan dito. Sabi ko sa'yo, bawal ang tanga rito. Hindi baling ko, konti tayo. Putik yan. Kaya sasakit ang ulo. Ulit-ulit. Wala ako kung paano akong pumatol. Sa bobo. Sa tanga. Bobo. Pwede pa patulan yung tatalino pa yun. Pero pag tanga, mahirap na akong paliwanagan yan. Tanga na nga Sayang oras sa mga animal na yan. Maski na anong gawin mo dyan. Wala. Lang gamot yung tanga. Elizabeth, dagdag comment ko po dito kay Kong Abante. May tama naman talaga siya. Kasuhan muna si Sara. At marami naman daw oras para impeachment na yan, di ba? May punto din naman siya dyan. Pero kung tuluyan na nila itong ibabasura, aalsa na talaga ang mga taong bayan dyan, di ba? Kita niyo yung rally ng
impeach Sara kahapon ng bunyog, o, di ba? Marami na naman mga siraulo ng mga tanga na bumabatikos na nilangaw daw. Okay, tamo. Nilangaw, kadami na nga, tanga-tanga nyo. Eh, kayo mga nilangaw, ilang araw kayo sa Liwasan Bonifacio, mga ungas, hindi pa yata kayo nakabuo na 1,000. 1 linggo kayo doon. Sabi nga ni Nyolo, pinabaho ninyo yung, yung Nyolo. Nakakatawa yung Nyolo na, napanood nyo yung Nyolo, yung malaki mata. Nakakatawa talaga. Yung Edsa Shrine, putik, ginawang kubeta ng mga gagong mga DD shit, Faith and trust, shout out, Sir Rox, kaya dapat sa darating na eleksyon, lahat ng mga kumampi sa mga demonyo at halimaw at mga walang paninindigan, huwag iboto. Kasi kaya sila nag-aalinlangan dahil may mga pansariling interes sa darating na eleksyon. Ginawaan ng Quadcom, lingas kugon din. Totoo yan. Kaya nga tawag sa kanila ng mga iba, tuwadcom. Saka huwadcom. Alin tayo nak, shout out. Hi Tyrox. And sa mga Rocky Warriors. Sabi niya. Arlene ulit, Abante, madaming panahon, sa'yo lang ang walang panahon. ano ka? Nabayaran ka ba ni Sara? Nagago? Magkano, Abante, ang binayad sa'yo para umatras ka? Duwag ka. Asan ang bayag mo? Sa noo? Kakabusit ka. Abante ka. Mainit ulo ng anak Arlene ko. Shout out, friend Shervin Sapeda. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out. Toy Tio Deli, baka okay ka na, mag-comment ka na. Namimiss ka na namin, totoo. Friend Dolor Garcia. Friend Amy Bingson, shout out, Eman Escalona, nak, shout out. Real Christian Ruiz, shout out. Ano to? Dapat good timing ang impeachment. Huwag magpadala sa emosyon. Unahin ang utak. Haste makes ways. Alin tayo ulit, Kaya nga, sabi nga ni Atras, ni Abante, sampahan nyo na muna ng kaso. Tsaka na impeachment na yan. Hindi na mahuhuli yan. Sabi niya, di ba, matagal. Ba't ba inaapuran niya yan? Magkano ba? Ewan ko siya. Alin tayo. Sa totoo lang, nag-aantay kayong mga kongresista na suhol. Kaya ganyan kayo, magsalita. Lalo ka na, apelyido mo, Abante. Pero ang ginagawa mo, Atras. Palitan mo na ang apelyido mo ng Atras. Kakabusit ka. Mainit ang ulo ni Arlene. Arlene ulit, Ako, Tay, di sang-ayon. Kasi, kung hindi yan ma-impeach ngayon, madami pang iahasik na lagim yan. At may posibilidad na dispirada niya yan, si Sara, sa patalsik si PBBM. At least, kung ma-impeach niyan ngayon, mapuputol na yan ang sungay. At alam niya na wala na siyang magagawa. O, pwede rin. Yun lang kinakakaba ko dyan. Arlene, Baka maunang ma-impeach to si Bongbong. Alam mo, alam mo naman si Sara, may kinausap na para impeach si Bongbong ng madali. Iligpits. Impeach ba? Iligpits. Di ba? Pwede dapat apuray nyo yan Atras. Abante, mamaya nayari si Bongbong, patay. Di ba? Tatalupang kayo niyan. Arlene ulit, ang dadamong yan, Abante, malamang matatalo ka kasi duwag ka. Matatalo ka anuman ang takbuhan mo. Wala kang bayag, duwag. May talaga ulo ng Arlene. Marila Pabian, nak, shout out. Good evening po tayo at sa mga ka-warriors. Takot silang nawalan ng boto. Kaya gusto nilang makasigurado muna. Halatang asiwa at ingat siya magbitaw ng salita. God bless us po tayo. At sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Castro. Rodolfo Tobilea, shout out. Arlene tayang ulit, Dapat din kasi gumalaw si PBBM para sumunod ang mga senador. Gumagalaw naman siya, Arlene. Sumagot ulit si Kalatni. Siguro, kung TikTok at concert yan, ay mabilis pa sa alas 4, gumalaw na si paring Blenglong. Kaso lang hindi. Makupad pa sa may rayumang pagong ang ungas na yan.
Sumagot din si Federico Mandaco. Si PBBM talaga ang problema dyan. Pinangunahan niya ang Kongreso na wag ituloy impeachment. Kung hindi siya nagpahayag ng pagtutol, may panahon pa sana. Parang doble kara si PBBM. Ayun. Nangain ako sa dyan. Alin tayo ulit, tay. Nag-aantaya si Abante na may mga matay muna bago magdesisyon agad-agad. Pag impeached na yan, at least alam niya na di na siya makakatakbong presidente. Mababawasan na ang yabang. Diba? Yun nga, ako dito kay atras. Federico Mandac ulit. Karox, kaya siguro hindi pa rin makakasuhan sa DOJ si Sara ay dahil pa rin kay PBBM kasi under niya ang DOJ. Kaya duda na ako dyan kay PBBM. Medyo doble kara siya. Magugulat na lang tayo na sweet na ulit sila. Beso-beso na uli. Yan ang biggest budol. No comment. Agad-agad. Hindi malayo mangyari yan, Federico. Kala mo ka, ha? Ano to? Kulot siya. Welcome to the club. Kulot siya. Isa lang malinaw. Si Sara may toyo. Ano toyo? May bitchin pa. Ano naman to si Ted? Shout out, Ted. Sabi ng iba kung talagang isusulong ang impeachment, may panahon. Dahil December pa, nag-file ng impeachment. Inupuan daw sa Kongreso. Pag inimpeach naman pagkatapos ng eleksyon, malabo na ma-impeach lalo na pag manalo ang mga senador ni Duterte. Lumalabas na sugal ang impeachment. Kung kakasuhan naman si Sara, ang nakakabwisit dito ay ayaw dumalo sa investigasyon. Anong nangyari sa investigasyon ng NBI? Ipinasa lang sa DOJ. Anong ginawa ng DOJ? Malamang inuupuan din ang investigasyon ng NBI. Lumalabas, mga inahing manok, ang mga kupal na sabi ko na nga ito, na naman itong na ito. Mahilig maglimlim ng itlog. Tama ka, Karoke. Ikulong na muna ang halimaw na to. Kung kaya nilang ikulong, mas matigas sa kanila ang hinayupak diba? Totoo, diba? Ang problema talaga dito, yung galaw nitong si His Excellency. Naku. Ted ulit, pag disqualified si Disgrasya sa ibang kandidato at hindi pag disqualified ay hindi na pinag-iisipan. Kinikwenta na yan. Ba't naman may kwenta? Mas madali ang magkwenta kay Comelec Chairman Disgrasya kaysa pinag-iisipan pa. Ganon. Naniniwala ako sa iyo dyan, Ted. Ikaw talagang Ted K. Eduardo Garcia, shout out. Aminin nyo, Abante, na naduwag kayo. Yayabang nyo sa investigasyon. Pinaaasa nyo lang ang mga taong bayan kapag hindi kayo gumagalaw about impeachment. Si Sara, itigil nyo na mga investigasyon ninyo dahil wala nang maniniwala sa inyo. Mga mga buwisit. Ang galit si Eduardo Garcia. Bel Mahera, impeach Sara. Sammy AJ, shout out. Karox, naimasmasan ako ang pinagmumura ni Romel Orculio, si Sara at mga Duterte. Nakatapat din ng mga animal. Si Nyolo, Sammy AJ, panoorin mo si Nyolo, magaling. Natutuwa ako doon. Yung malaking mata. Love Lola, welcome to the club. Nako, magtigil ka, Abante. Matapos nyong imbestigahan ang hindi nyo na inumpisahan kundi ninyo tatapusin. Patay tayo dyan. O baka naman nag-aabutan na ng ayuda kaya bawi ka. Naduwag ka kasi dahil sa INC. Tatakbo kasi yan kaya baka naghahanap ng pondo. Ang yabang mo pa sa Quadcom, yung pala, strategy lang palang makaporma sa hearing.
Pabida-bida ka pa sa hearing diyan sa Quadcom. Kasi televised yung pala pangangampanya lang nasa isip mo. Para nga naman ma-exposure at libre kampanya na. Niloko nyo na naman ang mga Pilipino. Nag-iwan na naman kayo sa ere. Wala ka naman palang bayag. Pag ginusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Ngayon, nagtiwala na sa inyo ang mga tao. Eto na naman kayo, laglag. Na yan, si Abante. Dapat lang. Love Lola, welcome to the club, ha. Love Lola ulit. Hindi dapat itigil yung impeachment at patagalin dahil mawawala na ang gana. At makakalimutan na naman ng mga Pilipino yan. At makakaisip na naman ng strategy si Lustay. Bukod pa, ang laki na din ng nagastos dyan sa hearing ng Quadcom. Talaga ng Love Lola. Bakit? Hindi naman nila pera eh. Ayun, pera ng taong bayan ang nalustay. Na sana kung wala naman palang mangyayari, hindi na lang itinuloy ang mga hearing. Dito sa Pilipinas, puro yabang lang ang mga politiko, pero purong-puro naman ang pagiging duwag, mga inutil. Mainit ang ulo nitong Love Lola na to. Welcome to the club, Love Lola. Hindi kaya si Tia Del ito? Jane L. shout out. Una sa lahat, happy birthday to Mr. Librado Ludovico. May the good Lord bless you. May more years of happiness, health, and contentment. Keep your faith in Him only, and your life will always be smooth sailing. Cheers! Oh! Galing ni Jane. Jane ulit, oh. Si Rox, mahirap magbigay ng comment dyan hanggat hindi natin naririnig ang panig ng Impeach Sara movement. Si Abante lang ang naririnig mo. Kailangan marinig mo rin sila ka Enzo at ang Bunyog. Mahirap yung papabor agad tayo kay Abante, lalo na alam natin na he is pro Duterte. Diba? Hindi, ako naman Jamie. Asa na ba kasi mga sampang kaso dyan kay Sara Duterte sa Department of Justice, yung plunder ni Senador Trillanes. Tsaka yung mga sampang impeachment kay Sara, mukhang ay rapan, 3 na yung nakasampa kay Sik Jen Velasco ba yun? Oo, yung kapatid ni Kuya Cesar, mukhang nag-aantay pa raw siya ng 4th impeachment at hirap gayahin yung boss ni Sik Jen. Arnold po si Diego, shout out sa Rox. Tama naman si Abante. Mas maraming mga Duterte sa Senado ngayon. Yun, di ba? Yun nga ang ano naman ni Abante. Baka mabasura lang, baka hindi patulan na, di ba? Pwede din. Pero yun nga, sinasabi ni Abante, kasuhan na muna ninyo kasi, ba't ba inaapuran yung impeachment? Hindi nga sigurado impeachment ilan ba yung nasa na yan, sa Kongreso na, sa Senadong na yan, di ba? Sa dami ng pera ng Duterte, sus Mariosep. Ilan lang ang babayaran dyan? 8 lang ang kailangan, di ba? Kailangan pa mabayaran si Bato. Kailangan pa babayaran si Bongo. Kailangan pa babayaran si Robert Espadilla. Sino ba? Marami ng, ilan lang, meron na 2 na lang babayaran. 8 na, tapos na yung impeachment. Di ba? Ano pa to? Si Lito Lapad. Di ba? Wala yan. Shout out, Miss Aruba, mabuhay ka, sabi ni Kalat. Si 3J Siop yun. 3J Siop, Hi, last December 2024, payang dahilan ng Kongreso na kesyo walang time. Kesyo mag-end ang 19th Congress. Sa May pa naman ang eleksyon Marami pa silang time kung talagang gugustuhin nila. Yun nga sinasabi ko, friend. Kung gugustuhin, pwede. Pag ayaw, maraming dahilan, di ba?
About sa Senate naman, na siyempre alam na natin ang number game dyan. Pero we should not know until we try. Mas malakas tayo dahil si Lord ang kakampi natin. Oh, yun. Pero Sir Rox, hindi ko rin naman dinidiscount ang opinion mo. Tama ka rin naman na kung umakyat sa Senado ang impeachment case, kakatayin ni Bato, Robin at mga kampi. Kaya kailangan nating timbangin muna maigi ang sitwasyon, no, di ba? Kaya nga eh. Kaya kasuhan na muna. Kasi yung mga kaso niya, no bail recommended, o di dadamputin siya. Dadamputin? Kung kaya ninyo. Pugutan ko kayo ng ulo dyan, nakita nyo. Sabi ni Sarah. TJ Soup, ano to? Pero Sir Rox, ang sigurado ako ay ang pagsang-ayon ni BBM kay JPE. Tama naman kasi si Mang Juan, kapag pinagbigyan ng INC, aba, magkakaroon na sila ng kapangyarihan sa Pinas. Matagal nang may kapangyarihan ng INC sa Pinas. Ano ba? Hanggang barangay. Luluhod ka sa INC upang makita niya ang basbas. Pag may eleksyon ng barangay dito, o barangay captain, whatsoever, talo ko ng 10 points. Kasi hindi ko nakuha yung basbas ng ni Manalo, o ganun. Di ba? Kaya from the lowest up to the presidency, luluhod kayo kay Manalo. Di ba? Kaya nga hindi na tumatakbong presidente si Manalo eh. Ba't pa ako tatakbong presidente? Lalapit din sa akin yung mga presidente na yan. Di ba? Hinginin niya, bendisyon ko. Alam niyo na may mga tao kong naniniwala sa akin eh. Pag sinabi kong, Yoko! Di ba? Ganun nangyari din. Anak ng putik yan. Ha? DJ Show, ilo to. Pero Sir Rox, ano to? O asan si Robin sa separation of state and church daw? Eto maliwanag na pagdidikta ng INC kay BBM, dinaan nila sa BBM. Si BBM sa lakas ng puwersa nila. Matatakot ba si BBM? Pag natakot siya, ay pastilan. Diba? Tagal ng takot yan. Wek nga, wek! Rogelio Asuncion, shout out, Karox. Kung maraming hadlang sa Congress at Senado, sa DOJ kaya walang magiging sugabal kung kakasuhan? Your guess is as good as mine. Yun ang sagot ko dyan. Di sana diniretso sa DOJ, hindi na hearing na matagal sa Congress. Laki ng gastos ng kaban ng bayan. Ay, totoo, Rogelio, laki. Kalat nila naman, Sayaw. Sa mga nakakahalinang sayaw ni Sweetheart Sara ay panalong-panalo na ito sa 2028 election. Sumasayaw na, umaarangkada pa. Sweetheart Sara, diretso lang, patay. Sweetheart mo ba yan, si Sara? 3J Show ulit to. Ay, nako, Sir Rox. Si Marcolecta, nag-walk out sa Senate hearing. Bakit? Hindi ko napanood eh. Wala akong panood yung kay Marcolecta na yun. Totoo. Na-pressure ba siya? Napahiya? O naasar? Bakit ba? Ay, kung hindi mo pala kaya ang pressure o hindi ka marunong ng self-control of your anger, why run for the Senate? Nagtatanong pa ako, alam ko naman ang sagot. Yun na nga eh. Problema talaga to si 3J Shop na to. Alam niyo na may sagot, nagtatanong. No 3J Shop na naman. O ayan mga RW at kahit hindi RW, nakita nyo naman ang inasal ni Marcolecta na ito, very unbecoming a senator. Bastos na. Ang bastos na nga, talagang pinangalandakan pa niya, pagiging disrespectful niya sa Senate. Sa palagay nyo, dapat ba siyang iboto? Kaya gising mga Pilipino, no to Marcolecta. No to Marcolecta, no. Nga bakit? Ikaw naman. Same feathers flock together. Di ba? Ganyan yung mga tao ni Gongs D. Kailangan bastos ka. Pag hindi ka bastos, hindi ka tatanggapin, hindi ka magiging miyembro ng Duterte clan. Di ba? Kailangan bastos ka. Reynaldo Gonzalez, shout out. Halatado to si Kong Benny
Kaya ayaw isulong impeachment, di ba direkta niya sinabi kay Digong, ginagalang niya si Digong, Mr. President, patawag niya pag nag-endorso sa charts. Minarinig ka ba kay Kong Abante nagsisisi siya sa pagkaka-endorso niya, walay. Umiwas pusoy kaya kung Abante, nagtatanong lang Sir Rox, inendorso mo ba rin to? Atras. Matitindi kayo, no? Ay, nako. Chupisto Bunaaw. Gandang hapon, kuya. At sa mga ka-warriors. Ay, nako. Si Garcia, walang alam yan. Kung di kumulekta ng kumulekta. Ay, nako. Nawa talagang gumawa na sana ng paraan ang puong may kapal nating lahat. Naiayos ang gobyerno natin ngayon. Lord Jesus Christ, ikaw na pong bahala sa mga mamayang Pilipino. Nawa po'y parusahan na ang mga dapat parusahan. Amen. Diba? Ano to? At him. Welcome to the club. Kung urong di atras, patay tayo dyan. Ay, mission accomplished mga boss, Shout out, Pastor Jun Lagon, my friend. Brother Elias Isyo, shout out. Boyong Kong Balong, Mirna Regalado, Adorasyon Timaranan, shout out sa inyo mga friend. Hanggang bukas pong muli. God bless. Ay, no. Kapit lang mga friend. May nakapasok na isang tanga, hindi ko na binasa. Mamaya buburahin ko yung mabuhay daw ang Duterte, ulul. Ay, nako friend. Ang lungkot, no? Bukas, makikwento tayo kila kay Idol Christian Isguera tsaka kay Senador Leonel Llamas, no? Senator na tawag ni Christian Isguera kay Secretary Llamas, ang galing nun, napupuyat din ako doon, mga friend. Tsaka kay Atty. Claire Castro, no? Hanggang bukas po muli, mga boss. God bless. Good night.